Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Latest weather update po muli tayo, pero bago tayo magpatuloy, pa-like and subscribe naman po and pa-hit ng notification bell para mamaya po sa weather update natin ay ma-notify ko po kayo. So as of now, meron po tayong binabantayan na active LPA dito nga po sa may bandang Kanluran. And as of now, nasa labas naman po ito ng Philippine Area of Responsibility. Wala pong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas. Mahina lang din po ito, nasa 30 kilometers per hour. Pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na ito nga po'y lumakas at maging isang ganap na bagyo within 24 to 48 hours. So under observation pa rin po natin ito, no? Dahil posible itong maging banta kapag lumakas. Pero tulad nga ng aking sinasabi, maging ready po tayo. Meron mga LPA, wala. Anytime po kasi mga localized thunderstorm, mga rainfall shower, heavy rainfall ay nararanasan po natin kahit walang bagyo or mga active LPA. So as of now po, ang ilang bahagi nga po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay apektado pa rin po na ang tinatawag po natin na shear line at northeast monsoon. At especially po yung Northern Samar at Eastern Samar po, sobrang apektado po sila ngayon ng tinatawag natin na shear line. Medyo malakas po, no? Sa lubong po yun ng hanging amihan at medyo malamig yun. Doon po sa lugar ng Northern Samar ay talagang tuloy-tuloy po at hanggang ngayon baha pa rin po ang ilang kabahayan doon. Tulad po ng aking sinasabi, lagi pong mag-ingat, lalo na po sa may bandang Metro Manila. Mababang lugar po dyan. In case po kasi magkaroon ng patuloy na thunderstorm, no, ay hindi po makakaranas ng pagbabaha or may pagbabaha man, mahina lamang po. Linisin pong mabuti yung mga ester, yung mga kanal, yung mababang lugar po dyan para in case may mga rainfall shower or heavy rainfall tayo, no, mga localized thunderstorm ay hindi po magbabaha. Especially yung mga matataas na lugar, especially sa bandang Mindanao, which is doon po madalas kakaroon ng mga landslide madalas, no, lalo na kapag may patuloy na pag-uulan dahil nga po sa paglambot ng lupa na siya nagiging main cause po ng landslide. Maging I'm ready po tayo dahil na-expect po natin bago po matapos ang buwan po ng Nobyembre ay posibleng pumasok pa ang isang bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility. So kung i-check naman po natin, ayon na rin po sa hypnosis natin galing sa ang ilang bahagi nga po ng Metro Manila ay makakaranas po ng maulan po, no, at maulap na panahon ngayong hapon hanggang sa gabi dahil na rin po sa shear line. So sa area po ng Palawan, Quezon at Bicol region, ang weather condition po dyan ay maulap po, no, medyo paulan po bandang hapon po hanggang sa gabi. Sa area naman po ng Batanes, Cagayan, Isabela at Apayao, dyan naman po yung magiging maulap din at may mahinang pag-ulan hanggang sa paglakas pagdating po ng hapon. Kaya naman po dito sa Metro Manila, kung may mga lakad po tayo, ay check muna natin mabuti ang lagay ng panahon, no? Kung maulan ba o kung okay ba. Kung importanteng lakad, magdala po tayo ng payong jacket o kaya naman po kapote, panlaban po sa malakas na pag-ulan dahil biglaan lamang po. Tulad po na aking sinasabi, wala naman tayong super typhoon na binabantayan, mga typhoon, bagyo, wala po. Pero nakita nyo yung epekto sa Northern Samar, sobrang lakas po talaga, no, ng shear line doon. Yung po kasi yung pag-uulan na yun, pagka nagtuloy-tuloy ay sobrang lakas po na daig pa ang isang super typhoon. So ang best way po natin dito, may bagyo man o wala, anumang oras dapat maging handa po tayo at hindi po tayo maging kampante sa ating kalagayan, no, dahil akala natin okay lang, walang bagyo, walang pag-ulan, ay hindi na tayo magiging handa o linisin yung mga baradong kanal para hindi po magkaroon ng pagbabaha. So patuloy ko po kayong i-update and please pakiusap, don't forget po to like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po sa inyong lahat.